Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-30 kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Si Julie. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Nagpatuloy ang kalungkutan sa San Diego matapos ang pagkamatay ni Kapitan Tiago at pagkakakulong ni Basilio, ngunit higit na ikinalungkot ng mga tao ang nangyari kay Basilio. Sa bayan ng Tiani, labis na apektado si Juli nang mabalitaan ang pagkakapiit ng kanyang minamahal. Hindi niya matanggap na walang nagtatanggol kay Basilio, lalo na't pumanaw na ang tanging protektor nito, si Kapitan Tiago. Naisip ni Julie na siya na ang dapat gumawa ng paraan upang mailigtas si Basilio. Sinubukan niyang humingi ng payo mula kay Hermana Bali at iba pang opisyal, ngunit wala silang magawa dahil nasa Maynila si Basilio. Sa huli, iminungkahi ng hukom na tanging si Padre Camora lamang ang makakatulong upang mapalaya si Basilio. Nagdalawang isip si Julie na lumapit kay Padre Camora dahil sa takot at kaba, lalo na't kilala ang pari sa pagiging mapang-abuso. Sa kabila ng pag-aatubili, patuloy na kinumbinsi ni Hermana Bali si Julie na magpakumbaba at humingi ng tulong sa pari, sapagkat ito ang huling pag-asa ni Basilio. Paglipas ng ilang araw ng pag-aalinlangan, sumama si Julie kay Hermana Bali sa kumbento. Labis ang pangamba at takot ni Julie, ngunit sa kahuli-hulihan, napilitan siyang pumasok sa kumbento dahil sa pangungutya at pang-uudyok ng mga tao sa paligid. Sa kasamaang palad, nangyari ang kinatatakutan ni Julie. Siya'y inabuso ni Padre Camora. Kinagabihan, nabalitaang tumalon si Julie mula sa bintana ng kumbento, dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Ang pangyayaring ito ay ikinagulat at ikinalungkot ng buong bayan. Si Tandang Selo, ang lolo ni Juli, ay labis na nasaktan at nagwala sa harap ng kumbento, ngunit walang nakinig sa kanyang hinaing. Sa kanyang pagdaramdam at kawalan ng hustisya, tahimik siyang umalis sa bayan at hindi na muling nagbalik, dala ang bigat ng pagkawala ng kanyang apo. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nabalitaan ni Julie ang pagkakakulong ni Basilio at nagdesisyon siyang gumawa ng paraan upang mailigtas siya. Sa kabila ng kawalan ng protektor ni Basilio matapos mamatay si Kapitan Tiago. Humingi si Julie ng tulong kay Hermana Bali at iba pang opisyal, ngunit wala silang magawa dahil si Basilio ay nasa Maynila. Sinabihan siya na tanging si Padre Camora lamang ang makakapagpalaya kay Basilio. Nagdalawang isip si Julie na lumapit kay Padre Camora dahil sa takot at kaba sa reputasyon ng pari. Ngunit sa huli, napilitang sumama siya sa kumbento matapos ang pang-uudyok ni Hermana Bali at ng iba pang tao. Sa kumbento, inabuso ni Padre Camora si Julie, na naging dahilan ng labis na pagkasira ng kanyang loob at nag-udyok sa kanya na tumalon mula sa bintana ng kumbento na ikinamatay niya. Labis na nasaktan si Tandang Selo sa nangyari kay Julie at nagwala siya sa harap ng kumbento, ngunit walang pumansin sa kanyang paghingi ng hustisya. Sa kanyang labis na pagdadalamhati, umalis siya sa bayan at hindi na muling bumalik. Mga mahahalagang tauhan. Julie. Ang pangunahing tauhan sa kabanatang ito, siya ang kasintahan ni Basilio na nagpakita ng matinding sakripisyo at pagdurusa. Naging desperado siya na iligtas si Basilio at sa kabila ng kanyang pag-aatubili, napilitang lumapit kay Padre Camora na nagdulot ng kanyang trahedya. Basilio, ang kasintahan ni Julie na nakulong at walang protektor matapos mamatay si Kapitan Tiago. Ang kanyang kalagayan ang nagdulot ng matinding alalahanin at pagsasakripisyo kay Julie. Padre Camora, ang pari na may masamang reputation sa mga kababaihan at ang nangabuso kay Julie. Siya ang tanging may kapangyarihan na maaaring makapagpalaya kay Basilio, ngunit siya rin ang naging sanhi ng trahedya ni Julie. Hermana Bali, ang nagsilbing gabay kay Juli at naghimok sa kanya na humingi ng tulong kay Padre Camora. Siya ang nag-udyok kay Juli na pumasok sa kumbento sa pag-asang maililigtas si Basilio. Tandang Selo,
Ang lolo ni Julie na labis na nasaktan sa sinapit ng kanyang apo. Matapos ang trahedya ni Julie, siya ay nagwala sa harap ng kumbento at sa huli ay tahimik na umalis sa bayan dala ang bigat ng kanyang pagkawala. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang kabanata ay naganap sa bayan ng Tiani, kung saan naninirahan si Julie at ang kanyang lolo na si Tandang Selo. Sumunod ay sa kumbento kung saan pumunta si Julie upang humingi ng tulong kay Padre Camora. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito: pagkapit, pagkakakulong o pagkatapon sa isang tao sa bilangguan. Trahedya, isang malungkot at nakapipinsalang pangyayari na nagdudulot ng matinding sakit at pagdurusa, pag-aalinlangan, kawalan ng kasiguraduhan o pagdadalawang isip sa isang bagay o desisyon. Pang-aabuso, hindi makatarungang paggamit ng kapangyarihan o puwersa laban sa isang tao, kadalasang nagdudulot ng pinsala o paglabag sa karapatan. Pagdarahop, kalagayan ng matinding kahirapan o kakulangan, kadalasan sa material na bagay o kalagayang emosyonal. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanata ay nagpapakita ng sakripisyo at pagmamahal na handang gawin ng isang tao para sa kanyang minamahal, kahit pa ito ay magdulot ng malaking panganib sa kanyang sarili. Nagpapakita ito ng kahalagahan ng pag-ibig at katapatan, ngunit sinasaklaw din ng aral na ito ang mga sakripisyong labis na mabigat at hindi makatarungan. Ipinapakita ng kabanata ang kawalan ng hustisya sa lipunan, lalo na kung ang mga nasa kapangyarihan ay inaabuso ang kanilang posisyon. Nagpapahiwatig ito ng malupit na realidad na ang mahihirap at walang protektor sa lipunan ay madalas nagiging biktima ng pang-aabuso at kawalan ng hustisya. Ang kabanata ay nagbibigay diin sa mga implication ng desperation at kawalanhang pag-asa sa buhay ng tao. Ang mga desisyong ginawa sa ilalim ng matinding emosyon at takot ay maaaring magdulot ng mas malalim na trahedya at kalungkutan. Mahalaga ang pagtutok sa tamang landas at paghahanap ng makatarungang solusyon kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. At diyan nagtatapos ang 30 kabanata ng El Filibusterismo. Si Julie. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.